Madilim pa ang paligid. Nang dahan-dahang bumangon si Hana mula sa manipis na banig na nakalatag sa malamig na sahig. Tumutulo ang tubig mula sa bubong nilang yero dahil sa mahinang ambon na bumuhos kagabi. May ilang patak na bumagsak sa kanyang mukha, kaya napaidlip-idlip lamang siya buong gabi. Tahimik siyang umupo at tumingin sa paligid ng kanilang maliit na bahay. Sa isang sulok ay magkakatabing natutulog ang kanyang mga kapatid. Ang iba ay magkakayakap habang ang bunso nilang si Junjun ay nakadikit pa ang tiyan sa likod ng kapatid nito na parang naghahanap ng init. Napabuntong hininga si Hana. Sa kabilang bahagi ng bahay ay naroon ang kanilang ama na nakahiga sa lumang papag. Mahina ang kanyang katawan dahil sa matagal ng sakit. Paminsan-minsan ay inuubo ito ng malakas na tila pa bawat pag-ubo ay kumukuha ng natitira nitong lakas. Ana, anak, mahinang tawag ng kanyang ama. Lumapit kaagad siya. Bakit po, itay? May ulam pa ba tayo mamaya? Saglit siyang natahimik. Ayaw niyang magsinungaling, pero ayaw rin niyang makita ang lungkot sa mga mata ng kanyang ama. Maghahanap po ako mamaya, itay. Pilit siyang ngumiti. Tumango lamang ang kanyang ama bago muling pumikit. Tahimik na tumalikod si Hana. 16 na taong gulang pa lamang siya, pero pakiramdam niya ay napakabigat na ng buhay. Dati, nangangarap lang siya na makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, at mabili ang mga bagay na hindi nila kayang bilhin noon. Pero nagbago ang lahat. 3 taon na ang nakakalipas nang umalis ang kanilang ina. Hindi na nito kinaya ang hirap ng buhay. Isang umaga ay nagising na lamang silang wala na ito. Wala man lamang iniwan na sulat o paliwanag. Noong una, galit na galit si Hana. Pakiramdam niya ay iniwan sila. Ngunit habang lumalaki siya, unti-unti niyang naisip na marahil napagod rin ang kanyang ina sa laban ng buhay. Simula noon, siya na ang tumayong pangalawang magulang sa kanilang tahanan. Tahimik siyang lumabas ng bahay dala ang isang lumang supot. Maghahanap na naman siya ng maaaring mapagkakitaan. Naglakad siya sa gilid ng kalsada habang unti-unting sumisilip ang araw. Dumaan siya sa mga basurahan at naghahanap ng bote, plastic at pati na rin lata na pwede niyang ibenta sa junk shop. Sanay na siyang makakita ng mga taong nakatingin sa kanya. Sanay na rin siyang makarinig ng mga bulong. Ay, yung batang namamasura. Kawawa naman. Ngunit hindi na niya yun pinapansin pa. Mas mabigat ang gutom kesa sa hiya. Pagsapit ng tanghali, iilan lamang ang laman ng kanyang supot. Pinunasan niya ang pawis sa noo at nagtungo sa junk shop. Ilang minuto lang ang lumipas, iniabot na sa kanya ng may-ari ang kinita niya. 28 piso. Napatingin siya sa mga bariyang nasa palad niya. Ang mga bariyang iyon ay hindi sapat para sa gamot ng kanyang ama. Hindi rin ito sapat para mabusog ang mga kapatid niya. Mahigpit niyang isinara ang kanyang kamay. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang gising pa ang mga kapatid niya. Ate, mahinang tawag ng isa. Meron na pa tayong pagkain? Natigilan siya. Tahimik niyang tinignan ang mga mata ng mga kapatid niya. Mga matang puno ng pag-asa. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala siyang maisagot. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman niyang nanginig ang katawan niya. Unti-unting tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Habang nasa loob ng maliit nilang bahay, mas malakas pa sa ulan ang tunog ng mga sikmurang kumakalam sa gutom. Nagising si Hana kinabukasan na mabigat ang pakiramdam ng dibdib niya. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga mata ng mga kapatid niya. Mga matang naghihintay ng pagkain na hindi niya naibigay.
Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ang iba. Ngunit nang tumayo siya, narinig niya ang mahinang boses ng bunso nilang si Junjun. "Ate!" Lumingon siya. Nakadilat na pala ito at nakatingin sa kanya. "Gutom na ako." Parang piniga ang puso ni Hana sa kanyang narinig. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ng bata. "Sandali lang, Junjun ha. Hahanap si ate ng makakain natin." Ngumiti ang bata kahit halatang nanghihina. "Sige po ate." Mas masakit para kay Hana ang ngiting iyon kesa pag-iyak. Dahil ang mga kapatid niya ay natuto na lamang na magtiis kahit bata pa. Lumabas siya ng bahay habang maigpit ang hawak sa lumang supot na dala-dala niya. Wala siyang pera. Wala ring pwedeng ibenta. Habang naglalakad siya sa kalsada, pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid. May mga batang naka-uniforme na naglalakad papasok sa paaralan habang masayang nagtatawanan. May mga magulang na bumibili ng almusal para sa kanilang mga anak. May mga empleyadong nagmamadaling pumasok sa trabaho. Saglit siyang napayuko. Minsan, pangarap rin niyang magsuot ulit ng uniforme at mag-aral. Pero sa ngayon, mas mahalaga ang mapakain niya ang kanyang pamilya. Hindi niya namalayang nakarating na pala siya sa palengke. Makulay at maingay ang paligid. May mga nagtitinda ng gulay, isda, prutas at iba't ibang pagkain. Ngunit mas tumigil ang mga mata niya sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Mula roon ay umaabot sa kanya ang amoy ng bagong lutong adobo at pritong isda. Biglang kumalam ang tiyan niya. Napahawak siya rito. Hindi lang siya ang gutom. Nasa isip niya ang mga kapatid niyang naghihintay sa bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng karinderya at tumayo malapit sa pader. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya humihingi. Tahimik lang siyang naghihintay. Alam niya na minsan ay may mga customer na hindi nauubos ang pagkain nila. Kapag mabait ang may-ari, ibinibigay ang mga natira sa mga taong nangangailangan. Ilang minuto ang lumipas. Tinitignan niya ang bawat taong kumakain. May isang batang kaedad niya na hindi inubos ang kalahati ng ulam nito. May lalaking iniwan ng halos buong kanin doon sa kanyang plato. May babaeng bahagyang kumain lamang bago ito umalis. Napalunok si Hana. Sa isip niya, sapat na sana iyon para sa mga kapatid niya. Ngunit kasabay ng pag-asang nararamdaman niya, ay unti-unting pagbigat ng hiya sa dibdib niya. Napansin niyang may ilang taong pasulyap-sulyap sa kanya. May babaeng bahagyang napapailing habang nakatingin sa kanya. May lalaking pabulong na nagsalita sa kasama nito. "Araw-araw na atang may batang tambay dito." Tahimik na yumuko si Hana. Ramdam niyang namumula ang mukha niya. Gusto niyang umalis. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Pero sa tuwing naiisip niya ang mga kapatid niyang naghihintay ng pagkain sa bahay, nananatili siyang nakatayo. Kahit masakit, kahit nakakahiya, kahit pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang natitira niyang dangal. Dahil para kay Hana, mas mahirap makita ang mga kapatid niyang nagugutom kesa lunukin ang sakit ng kahihiyan. Halos 1 oras nang nakatayo si Hana sa gilid ng karinderya. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa loob habang patuloy na dumarami ang mga kumakain. Habang tumatagal, mas lalo niyang naaamoy ang mainit na sabaw, pritong isda at bagong saing na kanin. Pakiramdam niya ay mas lalong kumakalam ang kanyang sikmura sa bawat segundong lumilipas. Pero tinis niya, hindi para sa sarili niya, para sa mga kapatid niya. Maya-maya ay may isang pamilya ang umupo sa malapit sa pwesto niya. Mag-asawa at 2 bata ang kasama nito. Masayang nagkikwentuhan ng mga ito habang kumakain. Tahimik lang na napatingin si Hana. Naalala niya ang panahon na buo pa ang pamilya nila. Hindi man sila mayaman noon, pero masaya pa rin silang nagsasalo-salo sa iisang pinggan. Hanggang sa unti-unting nagbago ang lahat. Naputol ang pag-iisip niya
nang may lumabas na lalaki mula sa karinderya. Nasa 40 taong gulang na ito, nakasuot ng maayos na polo at mukhang kakarating lamang mula sa trabaho. Habang naglalakad ay napansin siya nito. Saglit siyang tinignan mula ulo hanggang paa. Nanahimik si Hana at agad na umiwas ng tingin, ngunit hindi ito umalis. Sa halip ay huminto ito sa tapat niya. "Ikaw," matigas nitong sabi. Dahan-dahang tumingala si Hana. "Po?" "Ano bang ginagawa mo rito?" Napalunok siya. "Nag-aabang lang po." Kunot noong tumingin ng lalaki sa kanya. "Nag-aabang ng ano?" Hindi kaagad nakasagot si Hana. Biglang naramdaman niyang namanhid ang katawan niya. Nang tira-tirang pagkain po sana." Bahagyang tumaas ang kilay ng lalaki. "Tira-tirang pagkain?" Malakas nitong ulit. Napalingon ng ilang taong kumakain. "Nako, kaya pala nakatayo ka rito. Akala ko kung ano." Nagsimulang uminit ang mukha ni Hana. Nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. "Hindi ka ba nahihiya?" Patuloy ng lalaki. "Bata ka pa, namamalimos ka na." Parang huminto ang mundo ni Hana. Agad siyang umiling. "Hindi po ako namamalimos." "Tignan mo nga ang sarili mo. Nakakagulo ka rito sa mga negosyo ng tao." Mas dumami ang napatingin. May ilang nanahimik. May iba namang parang nakikinig lang. Nanginig ang mga kamay ni Hana. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na hindi siya masamang tao. Na hindi siya humihingi para sa sarili niya. Nagutom ang mga kapatid niya. Pero walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Unti-unti siyang yumuko. Nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hanggang sa tuluyang tumulo ang luha niya. Tahimik, walang hikbi, walang ingay. Basta kusang bumabagsak ang mga luha niya. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang supot sa kanyang mga kamay. "Pasensya na po," mahina niyang sabi. Dahan-dahan siyang tumalikod. Pakiramdam niya ay bawat hakbang niya ay mas bumibigat. Hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil sa sakit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung papaano siyang uuwi ng walang dala. Hindi niya alam kung papaano niyang haharapin ang mga kapatid niyang naghihintay. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, "Sandali, iha!" Napalingon siya. Sa isang sulok ng karinderya, may isang matandang lalaki na tahimik na nakaupo habang hawak ang tasa ng kape nito. Kanina pa pala siya nakatingin. Tahimik, nagmamasid lang. At sa unang pagkakataon sa araw na yon, may nakita si Hana na hindi paghusga sa mga mata ng isang tao, kung hindi awa at pag-unawa. Ito ay sumangpabian. Tahimik na napatingin si Hana sa matandang lalaki. Hindi niya ito napansin kanina. Nakaupo lamang ito sa sulok ng karinderya. May isang tasa ng kape at halos hindi pa nagagalaw na pandesal. Mabait ang mga mata nito, hindi tulad ng ibang mga matang nakatingin sa kanya kanina. Hindi ito nanghuhusga. Walang mapanglait na tingin. May kung anong kakaibang lambing at pag-unawa sa tingin nito. "Halika muna rito, iha," mahinang sabi ng matanda. Saglit na nag-alinlangan si Hana. Hindi siya kaagad kumilos. Sanay na siyang mag-ingat. Sa buhay na kinalakihan niya, natutunan niyang hindi lahat ng lumalapit ay may mabuting intensyon. Ngunit may kung anong nagsabi sa kanyang manatili. Dahan-dahan siyang lumapit. Huminto siya sa tapat ng matanda. "Ako po ba?" tanong niya. Ngumiti ito ng bahagya. "Oo, ikaw, iha." Tahimik siyang tumayo habang nakayuko. Napansin ni Mang Fabian ang namumugto niyang mga mata. "Umupo ka muna." Hindi kaagad gumalaw si Hana. "Ayos lang po ako." "Iha, kanina ka pa nakatayo." Maya-maya ay dahan-dahan siyang naupo sa bakanting silya. Saglit silang parehong natahimik. Naririnig lamang ang ingay ng kutsara at plato sa paligid at ang mga taong patuloy sa pagkain. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Mang Fabian.
Para sa mga kapatid mo ba yung hinihintay mong pagkain? Nagulat si Hana. Dahan-dahan siyang tumingala. Paano niyo po nalaman? Ngumiti ng kaunti si Mang Fabian. Kanina pa kita pinagmamasdan. Napayukong muli si Hana. Nahihiya pa rin siya sa nangyari kanina. Ayaw ko po sanang gawin yon. Mahina niyang sabi. Tama po sila. Nakakahiya nga po. Agad na umiling si Mang Fabian. Hindi nakakahiya ang lumaban para sa pamilya. Natigilan si Hana. Hindi niya inaasang maririnig iyon. Sa loob ng mahabang panahon, puro awa at panghuhusga ang narinig niya mula sa ibang tao. Pero ngayon, may taong unang umunawa sa kanya. Napansin ni Mang Fabian ang pag-iwas ng tingin niya. Ano ang pangalan mo? Hana po. Ilang taon ka na? 16 po. Tumango ang matanda. Bata ka pa, Iha. Tahimik na umiti ng mapait si Hana. Minsan po pakiramdam ko hindi na. Hindi kaagad nagsalita si Mang Fabian. May kung anong sumikip sa dibdib niya habang nakatingin sa dalagita. Dahil sa mga mata ni Hana, para siyang bumalik sa nakaraan. Naalala niya ang sarili noong bata pa siya. Lumaki rin siyang salat sa buhay. 7 silang magkakapatid noon. Madalas ring walang pagkain sa kanilang mesa. Naranasan rin niyang matulog ng gutom. Naranasan rin niyang maghanap ng paraan para mabuhay. At higit sa lahat, naranasan rin niyang maramdaman ang tingin ng mga taong parang wala siyang halaga. Maraan siyang napabuntong hininga. Ana, Napatingin ng dalagita. naranasan ko rin ang pinagdaraanan mo. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Totoo po. Tumango si Mang Fabian. At sa pagkakataong iyon, sa unang beses matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Hana na baka hindi siya nag-iisa sa laban ng buhay. Tahimik na nakatingin si Hana kay Mang Fabian. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig niya. Sa dami ng taong nakasalubong niya sa buhay, ngayon lang siya nakatagpo ng taong hindi kaagad umusga sa kanya. Totoo po ba? Mahina niyang tanong. Tumango si Mang Fabian at bahagyang ngumiti. Noong bata pa ako, mas marami pa nga kaming magkakapatid kaysa sa inyo. Sabi niya habang nakatingin sa malayo. May mga araw ring natutulog kaming gutom. Minsan asin at kanin lang ang inuulam namin. Minsan pa nga wala pa. Tahimik na nakikinig si Hana. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay gumagaan ang dibdib niya habang kausap ang matanda. Marahil dahil sa unang pagkakataon, may taong hindi lang nakakaintindi sa kanya. May taong tunay na nakakaunawa. Maya-maya, tinawag ni Mang Fabian ang isa sa mga nagtitinda sa karinderya. Miss, pakilagay nga po nitong 2 order ng kanin, gulay, saka manok at dagdagan nyo na rin ng iba pa. Nagulat si Hana. Agad siyang umiling. Wag na po. Ayos lang po ako. Ngumiti lamang si Mang Fabian. Nako Iha, wag mo nang tanggihan. Hindi lang naman ito para sa'yo. Para rin ito sa mga kapatid mo. Pakidagdagan pa ng 5 kanin. Pahabol pang sabi ng matanda. Dahil doon, ay biglang nanubig ang mga mata ni Hana. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Maya-maya ay nilapag na ng tindera ang nakabalot na pagkain sa mesa. Mula sa simpleng plastik ng supot, ay umakyat ang init ng bagong lutong pagkain. Hindi niya namalayang napahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang damit. Ilang araw na rin mula nang makakita siya ng ganoong karaming pagkain. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Nanginginig niyang wika. Umiling si Mang Fabian. Huwag ka na munang magpasalamat, Iha. Napatingin si Hana. Hindi pala natatapos doon ang gusto niyang sabihin. Kinuha ni Mang Fabian ang lumang pitaka niya at marahang isinara iyon matapos silipin ang laman. Napansin ni Hana na hindi rin ito makapal. Hindi pala mayaman si Mang Fabian. Hindi rin mamahaling relo ang suot niya. Lumang polo lang at kupas na tsinelas. Simple lamang siyang tao. Alam mo ba, nabubuhay lang ako sa maliit kong pensyon.
Sabi ni Mang Fabian. Hindi rin kalakihan ang pera ko. Natahimik si Hana. Mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Pero bakit niyo pa po ako tinutulungan? Mahinang tanong niya. Sandaling natahimik ang matanda bago ngumiti. Dahil may tumulong rin sa akin noon. Napatitig si Hana sa kanya. Kung walang taong nag-abot ng kamay sa akin dati, baka hindi rin ako nakatayo ngayon. Marahang inilapit ni Mang Fabian ang supot ng pagkain kay Hana. Iha, tandaan mo ito. Tahimik siyang nakinig. Ang kahirapan ay hindi yan permanente. Nakakapagod, oo. Masakit din. Pero hindi ibig sabihin nun na doon na matatapos ang kwento mo. Tahimik na tumulo ang luha sa mga mata ni Hana. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming araw, hindi siya umiiyak dahil sa gutom. Umiiyak siya dahil may taong nagparamdam sa kanya na may pag-asa pa pala. Mula noong araw na nakilala ni Hana si Mang Fabian, unti-unting nagsimulang magbago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi man biglaan ang pagbabago at hindi rin parang himala na isang araw ay nawala lahat ng problema nila. Pero may isang bagay na dumating sa kanila na matagal nang nawala. Ang pag-asa. Kinabukasan matapos silang magkita, muli siyang bumalik sa karinderya. Hindi para maghintay ng tirang pagkain, kung hindi para magpasalamat kay Mang Fabian. Natagpuan niya itong nakaupo sa dati nitong pwesto habang umiinom na naman ng kape. Nang makita siya nito, ay agad itong ngumiti. Akala ko hindi ka nababalik, Iha. Sabi nito. Ngumiti si Hana. Hindi po ako marunong makalimot ng kabutihan. Mula noon, madalas na silang magkita. Hindi man araw-araw, pero tuwing may pagkakataon ay kinakamusta siya ni Mang Fabian. Minsan, ay sinasamahan pa siya nito habang namumulot ng bote at plastik. Minsan naman, ay binibigyan siya ng payo. At sa paglipas ng mga araw, may naisip na paraan si Mang Fabian. Hana, Iha, sabi nito isang araw, habang magkatabi silang nakaupo sa waiting shed. Bakit po? Paano kung subukan mong magbenta? Napakunot noo si Hana. Magbenta po ng ano? Ngumiti si Mang Fabian. Kahit simpleng merienda lang. Turon, banana Q, o nilagang saging. Napaisip si Hana. Hindi niya pa iyon nasubukan. Pero sa totoo lang, natatakot siya. Paano po kung walang bumili? Tumawa ng maraan si Mang Fabian. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Makalipas ang ilang araw, gamit ang kaunting perang naipon ni Mang Fabian at kaunting tulong mula sa ilang kakilala nito, nakapagsimula si Hana ng maliit na paninda. Sa una ay nahihiya pa siya. Bitbit ang maliit na lalagyan ng turon. Umiikot siya sa palengke. Turon po, banana Q, pili na po kayo. Mahina pa ang boses niya. Halos hindi nga marinig. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti siyang nasasanay. Mas lumalakas na ang loob niya. Mas dumarami tuloy ang bumibili sa kanya. Hanggang sa napansin niyang hindi na sila madalas mawala ng pagkain sa bahay. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng mga kapatid niya, napatingin si Hana sa mesa. Simpleng pagkain lamang iyon. May kanin, may kulay, at may kaunting pritong isda. Ngunit napangiti siya. Dahil matagal na mula nang makita niyang puno ang plato ng mga kapatid niya. Ate, ang sarap. Masayang sabi ni Chunchun. Napatawa siya. Maya-maya ay napansin niyang nakatingin sa kanya ang kanyang ama. May mga luha ito sa mata. Salamat anak ha. Mahina nitong sabi. Nanginig ang dibdib ni Hana. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lamang siya. Pagkaraan ng ilang linggo, may ibinalitang hindi niya inaasahan si Mang Fabian. Hana, Iha. Po? Bakit po? May nakausap akong kakilala. Napatingin siya rito. Pwede ka raw bumalik sa pag-aaral. Parang huminto ang mundo niya. Laki ang mga mata niya. Ako po? Tumango si Mang Fabian at sa pagkakataong iyon,
Naramdaman ni Hana na ang mga pangarap na matagal na niyang inilibing sa kanyang puso ay unti-unti na muling nabubuhay. Lumipas ang mga taon ng mas mabilis kesa sa inaakala ni Hana. Ang dating maliit na dalagitang naglalakad sa kalsada habang may dalang lumang supot ay unti-unting napalitan ng isang matatag na babae na natutong lumaban sa buhay. Hindi naging madali ang lahat. Marami pa ring pagsubok na dumarating. May mga gabing halos hindi siya natutulog dahil sa pag-aaral, habang tumutulong pa rin siya sa paghahanap buhay. May mga araw na gusto niya nang sumuko dahil sa pagod. May mga pagkakataong parang masyadong mabigat ang lahat. Pero sa tuwing naisip niya ang mga kapatid niya at ang mga salitang minsang sinabi ni Mang Fabian, muli siyang tumatayo. Ang kahirapan ay hindi permanente, Iha. At dumating rin ang araw na matagal na niyang ipinagdarasal. Suot ang simpleng toga. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Hana habang hawak niya ang kanyang diploma. Sa mga upuang nakahanay sa harap, naroon ang kanyang ama at mga kapatid. Mas malalaki na ang mga ito ngayon. Si Junjun na dati umiyak dahil sa gutom ay masigla nang nakangiti habang masiglang kumakaway sa kanya. Hindi na rin ganoon kahina ang katawan ng kanyang ama. Bagamat hindi pa rin naman ganap na malakas, pero mas maayos na ang kalagayan nito ngayon. Mahigpit na niyakap ni Hana ang diploma niya. Naalala niya ang mga panahong halos mawala na siya ng pag-asa. Naalala niya ang mga gabing gutom silang natutulog. Naalala niya ang pag-iyak niya sa maliit nilang bahay. At higit sa lahat, naalala niya ang araw na naghihintay siya ng tirang pagkain sa karinderya. Pagkaraan ng ilang taon pa, nagkaroon ng maayos na trabaho si Hana. Hindi man kalakihan ang sweldo niya, pero sapat na iyon upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero sa kabila ng pagbabago ng buhay niya, may isang bagay na hindi niya nakalimutan. Ang pakiramdam ng magutom. Ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa. At ang pakiramdam na may taong nag-abot ng kamay sa oras na halos wala na siyang mahawakan. Kaya isang araw, nagsimula siya sa maliit na programa para sa mga batang kapos sa buhay doon sa kanilang lugar. Tuwing Sabado, namimigay siya ng pagkain at simpleng gamit sa mga batang nangangailangan. Hindi ito malaking proyekto. Hindi rin ito sikat. Pero para kay Hana, sapat nang may mabusog siyang kahit isang bata. Habang namimigay siya ng pagkain isang hapon, napansin niya ang isang batang babae sa gilid ng karinderya. Tahimik lamang itong nakatayo. Payat na payat, may maruming damit, at may hawak na lumang supot. Parang biglang huminto ang mundo ni Hana. Napatitig siya rito. Dahil parang nakikita niya ang kanyang sarili noong mga panahong wala siyang ibang dala kung hindi pagod at pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit. Napatingin ang bata sa kanya. Ngumiti si Hana habang iniabot ang isang maliit na pagkain. Heto, Nagulat ang bata. sa akin po. Tumango si Hana. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ng bata. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Hana ang isang bagay. Minsan, ang isang pinggang ibinibigay ng may pagmamahal ay hindi lang makakabusog ng tiyan. Makakapuno rin ito ng pag-asa. Lumipas ang ilan pang mga taon. Mas naging maayos na ang buhay ni Hana at ng kanyang pamilya. Ang dating maliit nilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero ay napalitan na ng simpleng bahay na yari sa simento. Hindi man iyon ganun kalaki, pero para kay Hana ay isa iyong pangarap na natupad. Ang mga kapatid niya ay nag-aaral na rin. Hindi na nila kailangan pang matulog ng gutom. Hindi na nila kailangang maghintay kung magkakaroon pa ng pagkain kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang dumating sa buhay niya, may isang taong hindi niya kailanman nakakalimutan. Si Mang Fabian. Isang umaga, matapos ang kanyang programa para sa mga batang nangangailangan, may kung anong biglang sumagi sa isip niya. Matagal na pala niyang hindi nabibisita ang matanda. Mabilis siyang bumili ng kaunting prutas, tinapay, at gamot bago nagtungo sa maliit na bahay nito. Tahimik ang paligid pagdating niya. Pareho pa rin ang bahay. Simple, luma, pero maayos
at tahimik. Dahan-dahan siyang kumatok. Mang Fabian? Makalipas ang ilang segundo ay pumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang matandang minsang nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Mas marami na itong puting buhok ngayon. Mas mabagal na rin itong kumilos. May tungkod na itong hawak, ngunit nanatili ang parehong mabait na mga mata nito. Saglit na natigilan si Mang Fabian, pagkatapos ay napangiti ito. Oh, ikaw pala, Hana. Hindi na napigilan ni Hana ang kanyang sarili. Mahigpit niya itong niyakap na parabang tunay niyang lolo. Mang Fabian? Nanginginig niyang sabi. Napatawa ng mahina ang matanda. Ano ba yan, Iha? Naiyak ka kaagad. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay naupo sila habang nagkikwentuhan. Ikinuwento ni Hana ang mga nangyari sa buhay niya, ang trabaho niya, ang mga kapatid niya, ang mga batang tinutulungan niya ngayon. Tahimik lamang na nakikinig si Mang Fabian habang ito ay nakangiti. Maya-maya ay napansin ni Hana ang matanda. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Parang may gustong sabihin. Ano po yun, Mang Fabian? Tanong niya. Marahang umiti si Mang Fabian. Wala, Iha. Saglit itong tumingin sa bintana. Masaya lang ako para sa'yo. Napakunot noo si Hana. Dahil saan po? Dahan-dahang bumalik ang tingin ng matanda sa kanya. Dahil nakita kong hindi na sayang ang tulong na ibinigay ko sa iyo noon, Iha. Biglang nanubig ang mga mata ni Hana. Umiling siya habang pinupunasan ng luha. Napakalaking tulong po ang ginawa niyo sa akin, Mang Fabian. Nanginginig ang boses niya. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po alam kung nasaan na kami ngayon. Tahimik nang umiti ang matanda. At sa labas ng munting bahay, unti-unting lumulubog ang araw. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Hana na minsan sa buhay, may mga taong dumarating ng tahimik. Hindi man sila mayaman, hindi man sila sikat, hindi rin sila humingi ng kapalit. Pero sila ang nagiging liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ng iba. At minsan, isang mabuting puso lamang ang kailangan para tuluyang mabago ang kapalaran ng isang tao. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang pagbuo ng pamilya ay malaking responsibilidad na nangangailangan ng sapat na paghahanda at tamang pagpapasya. Mahalaga ang pagiging responsable sa pagpapalaki at pag-aaruga ng mga anak upang mabigyan sila ng maayos na buhay, pagmamahal at pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap. Nang sa gayon, ay hindi sila ang mapipilitang magpasa ng mabibigat na suliranin sa mura nilang edad. Palaging tandaan na ang kahirapan ay hindi hadlang para hindi maabot ang mga pangarap. Basta't samahan lamang natin ng pagtitiwala sa Diyos, tiyaga, pagmamahal sa pamilya, at hindi pagsuko sa buhay. Ipinapakita ng kwento na ang simpleng kabutihan at pagtulong sa kapwa ay kayang magbago ng kapalaran ng isang tao at maging pag-asa sa oras ng pinakamalaking pagsubok. Tulad ng ginawa ng mabuting taong si Mang Fabian. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.